Alright, mga kaplastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another content. At isa na namang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastic ay tungkol dito sa isang show cause order na naman from LTO na sangkot sa viral road rage sa Molino Boulevard na sasakyan na ipinaalarma na yung owner na nag-amba ng baseball bat sa isang motorista. At sabi nga dito, hindi pinalampas ng LTO ang viral na insidente ng road rage sa Molino Boulevard noong ika-28 ng Abril taong 2026 bandang alas 4 ng hapon, kung saan sangkot ang isang Mobit rider at driver ng Isuzu SUV. Batay sa kumakalat na video, kitang-kita sinadyang pagharang ng driver ng Isuzu SUV sa nasabing rider matapos huminto sa gitna ng kalsada. Lalong uminit ang sitwasyon nang kumuha pa ng umano ng baseball bat ang driver at tangkaing gamitin ito laban sa rider. Dahil dito, agad na naglabas ng show cause order o SCO ang LTO sa pamamagitan ng Intelligence and Investigation Division o IID laban sa driver at rehistradong may-ari ng nasabing sasakyan. Inaatasan silang humarap sa IDD LTO Central Office sa Mayo 6, 2026 alas 11 ng umaga upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong reckless driving at improper person to operate na motor vehicle. Kasabay nito, ipinag-utos din na pagsuko ng lisensya ng driver na nagsasailalim sa 90 days suspension o preventive suspension na naman habang isinasagawa ang investigasyon. Ang naturang Isuzu SUV ay sinailalim na rin sa alarm status. Binigyang din ng LTO na ang hindi pagdalo sa itinakdang pagdinig ay ituturing na pagtalikod sa karapatan na marinig ng panig at ang magpatuloy ang ahensya sa pagresolba ng kaso kahit wala ang nasasangkot. Ayon kay LTO Chief ASEC Marcos Lacaninaw, hindi kailanman katanggap-tanggap ang kaharasan o pananakot sa lansangan at ang ganitong asal ay manilaw na paglabag sa batas. Sisiguraduhin ng LTO na managot ang sino mang mapatunayan, lumabag at hindi karapat-dapat na magmaneho. Muling paalala ng LTO sa publiko sa kalsada, disiplina, respeto at dapat manaig at hindi init ng ulo. Ayan na naman tayo sa road rage sa Molino Boulevard na ganap. Panonorin din natin kung anong pinagmulan ng kanilang pag-aaway. So sabi muna ni KR Marasigan, ang lisensya kasi ay hindi para sa'yo, panghabang buhay ito at pribileyo lang na binigay sa atin na ipinahiram. Kaya pakiingatan natin palagi. Good job. Salute sa inyo, nabawasan na mga mainitin ang ulo sa lansangan. Good job, Transportation Office, Philippines. Bilis naman ang aksyon. Toral, nag-viral eh. Kung hindi nag-viral, hindi talaga yan. Ayon sa balita ng DCRH News Television, naglabas ng Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa driver ng SUV na nag-viral dahil sa road rage sa Molino Boulevard, Bacoor noong hapon ng 26. So yun. Ito ba yung sino ka? Wala, di na makaalis yan. May kaso na siya, malamang seaman yan. So, huwag na natin patagalin. Panoorin natin yung aktual na pangyayari patungkol dito sa alitan ng Mobit rider at ng SUV driver sa Molino Boulevard. Panoorin natin. Paliparin mo yan!
Siga ako. Bakit? Baka ako, siya na, bakit din? Bakit? O bakit? Sige, video ka naman eh. Manakit ka. Manakit ka. Buka ano? Video ka naman eh. Oh. Kanina ka pa! Ano mo Pwede ka pang demanda, gago. tumatawid? Tangina nyo eh. Tangina mo rin, may tumatawid, di ba? O bakit? Kumilit ka, kumilit. Tumatawid ka gilan, sino ka? Yung pagmumukha mo, kitang-kita rin sa Ano naman sa katabang ka? Ikaw na nga mali eh. Umamadali ka, paliparin mo yan. Tarantado ka pala eh! Eh kayo umano sa unahan ko eh. Ang sa unahan mo, nasa linya kami. May uta ka ba? Sige, subukan mo. Sige, subukan mo. Video ka na. Sigaw-sigaw ka ha. Wala ka niyang gago. Sigaw-sigaw ah. Ay, hindi ko tayo magkita. Kitang ko na mo kayo, re-report kita sa FBO, gago ka! Hindi ko tayo magkita. Mali. Oo, mali. Naka-video ka, kunggoy. Tangina mo! Siga-siga ka! Kaya Hayop sige ka, pangit mo naman. Hindi na mo, may bitala ka na, kaya matatang. Nagmurahan na eh. Ang unang nagbura, yung Mobit Rider, mga kaplastik. So, may foul yung dalawa. May violation din yung Mobit Rider. Pero nasa tamang linya naman yung Mobit Rider. Kung napanood nyo yung video, na talagang biglang humarurot yung SUV. So, nakakatakot yung ginawa niya, oh. Grabe. Tapos biglang kinat pa niya sa gitna. So, meron yatang sapak sa utak tong SUV na to. Sabi nga niya, pare-pa rin daw. Pali-pa rin eh. May mga mubit lang talaga na singit ng singit tapos pag masagi, magagalit pa. Dapat ilabas mo rin yung unang video. O, kasi mahirap kasing husgahan itong video na ito. Maaring dun sa part na clip na yon ay nagmukhang biktima si Mubit, pero hindi natin alam kung may mas nauna pa na insidente na kung saan ay may mali din si Mubit. Kasi something's fishy. Bulag ka ba? Sino ba nauna? Nakita mo bang sumingit yung Mubit? So, maaring yung pinakita kasing video splice, maaring hindi. Kasi nga, hindi naman mag-ormentado ang isang driver kung walang dahilan na ikasasama rin niya. Naka-video na nga eh, di pa rin na nga nagamit, nagana utak. So marami ng bash doon sa lalaki. Putol bid, hindi naman siguro may sayad yung four wheels na biglaan magiging ganyan. Baka kamag-anak niya yon, idol. Kaya tama rin pa rin para sa kanya. Naka-double lane check mo, wag maluwag ang daan. Naka-SUV yung kaso yung palikong tricycle ay nag-overtake siya. Kaya gusto niyang patablehin yung motor na nasa outer lane. Actually, meron ng balita ang 24 oras. So, mas maganda kung i-research natin doon. At ito mga kaplastik, at panoorin natin kung ano ba talaga ang dahilan para wala tayong agam-agam na baka nga naman talaga mali yung Mobit Rider. Kaya kung bakit nagormentado itong SUV driver, mga kaplastik. So, bali naman na husgahan natin agad yung mga nakikita natin sa isang video lamang. So, malalaman natin dito sa balita ng 24 oras. So, panoorin natin to. 70 araw na suspendido ang lisensya ng driver na nag-ambang papaluin ng baseball bat ang nakaalitang rider. Pinagpapaliwanag naman ang driver ng kotseng nag-counterflow sa NLEX. Nahuli ka ang mga yan at nakatutok si Mark Salazar. Wala mo, nasa linya kami. May uta ka ba? Sige, subukan mo. Inamba na ng driver ang kanyang baseball bat sa ulo ng rider. Buti na lang at hindi ito nauwi sa mas malalang sitwasyon. Bakit? O bakit? Sige, video ka naman eh. Manakit ka. Manakit ka. Buka na. Video ka naman eh. Ano ba ang mitya ng pagkakainisang ito?
Bandang 4:30 ng hapon sa kahabaan ng Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite noong Martes, magkasunuran sa kalsada ang motorsiklo at SUV. Napasa din stop ang rider sa pedestrian lane dahil may tumatawid. Ang naalangan sa likod na SUV nang gigil sa busina. Ganun lang kaliit ang dahilan pero pinainit nilang dalawa ang sitwasyon. Ayun, doon nagsimula yung alitan mga kaplastik. Dahil doon sa pedestrian lane na biglang may tumawid. Then, huminto si rider, siyempre. Huminto si rider, medyo naka-epektuhan tong si SUV dahil huminto nga siya, di ba? Siya yung kasunod eh. Tapos nag-react itong si Mubit dahil bumusina nga, di ba? Nag-react. Diyan kasi nainis yung driver sa react ng Mubit rider. Yung pagganon niya sa ulo. Kasi nga sabi dito sa kwento, Ang naalangan sa likod na SUV nang gigil sa busina. Ganun lang kaliit. yun, nanggigil sa busina. So nangangahulugan, nung bumusina, etong SUV driver, nag-react naman itong si Mobit rider, ganun, na para bagang nangaasar siya, imbes na nag-sign siya ng pasensya na po o something like that. Kaya doon na nagkaroon ng initan, mga kaplastik. Ang dahilan pero pinainit nilang dalawa ang sitwasyon. Sa tagisan ng busina, hanggang sa huminto at magpalitan naman ng insulto at mura. Video ka na. Sigaw ka ha? Ay, hindi ko tayo magkita. Naka-video ka, Unggoy. Sa LTO nga ang ending ng kwento dahil kapwa sila inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag sa LTO sa May 6. Pero Alam mo kaya bakit dalawa sila nagkaroon ng show cause order? Kasi napakinggan sa video, nagpalitan sila ng mura at nag-cause ito ng altercation, no? Yung talagang nag-away na sila, may komosyon na talagang naganap. Mabuti na lamang may tempered pa tong SUV driver at hindi talaga siya sinaktan, inambahan lang siya ng baseball bat. Kasi nga, imbis na magpasensya, nang insulto pa yung rider. Kasi karamihan kasi sa mga riders natin, hindi marunong magpaliwanag ng maayos. Kahit pa sabihin mong nasa tama ka, hindi mo na dapat gawin pang maging rude sa isang tao o mang-insulto pa na para bagang kayo'y biktima sa nangyari. Kasi doon lang nagsimula yan sa mga biglang pagtawid ng mga tao sa pedestrian. Kasi yan ang isa sa mga unang nilabag nila. Yan yung mga isa sa mga i-review ng LTO na hindi sila nagbibigay daan sa mga nagtatawid sa kalsada. Diba? Kaya doon nagsisimula yung pagiging kamote. Kaya ngayon, dalaw sila nadamay sa show cause order. Hindi yung SUV driver. ang lisensya lang ng driver ng SUV ang suspendido ng 90 days at nakaalarma na rin ang SUV. Ang viral video ang basihan ng investigasyon ng LTO. Oh, diba? Doon sa video, makikita naman natin maraming siyang paglabag na ginawa. Bakit? Kasi yung SUV driver, kita naman doon sa video na masyadong mabilis yung dating niya. Hindi niya na-control may tricycle sa kaliwa. Kumabig siya doon sa kabilang lane na yung motorsiklo biglang huminto dahil nga may tatawid, muntik niyang matamaan, nataranta siya. O, di ba? Buti nga yung tricycle driver hindi niya pinaginitan Ang pinagbuntungan niya ng galit yung movie rider na sumunod lang naman dahil may tumatawid na tao. Meron kasi talagang mga driver na kupal na pinapairal kasi na parang gusto niya kasi lagi siyang nauuna. Ayaw niya kasi magbigay daan o rumespeto sa mga kapwa motorista. Kaya nagkokos lang din kasi ng away yung mga ganyang bagay dahil hindi nagbibigayan sa daan. Hanggang sa
pumunta na sila sa road rage. Nagbabaan sila, nag-away, naglabas ng bat. Posible raw na i-revoke ng LTO But- ang lisensya ng SUV driver. Yung pagbaba mo ng sasakyan at may dala-dala kang bat, para sa akin, hindi lang suspension ang dapat mong abutin dyan. Naku po. Paalala ng LTO, imbis na baseball bat, pasensya na lang at Kala ko, imbis na baseball bat, baril na lang. Ay nako. pagpakumbaba ang bitbitin tuwing sasabak sa kalsada. Maraming paraan yan. Pag may pinakamalapit na pulis, magsumbong sila sa pinakamalapit na pulis. Yun ang tanging dahilan. Pero hindi yung sila yung makikipag-away sa kalye. Humingi lang sila ng paumanhin. Ano ba yung ilang minuto, ilang segundo na pabayaan mo na? Sa Bukawi Toll Barrier naman ito sa NLEX noong Lunes, bandang Ay, alas nakakatawa 4 ng hapon. Kuha sa dashcam ang napaka-weird na eksenang biglang nag-U-turn ang kotseng pula imbis na dumiretso sa toll gate. Si Saka Raul nag-counterflow. na parang wala lang. Si Ngayon lang Raul. ako nakakita nag-U-turn sa gitna ng NLEX. Sa tagal ko na rin ho nagmamaneho. So, Siguro wala siyang pambayad. Kaya naisipan niyang mag-U-turn. Grabe, no? O kaya wala siyang RFID. O else wala siyang pambayad. Mahal kasi ang toll fee, mga ka-plastic. Siguro nagkamali siya. Dapat sa service road na lang po ako dumaan. Sa service road kasi walang bayad. Sa toll gate, ang babayaran mo dyan, estimated ko, mga 300. Depende kasi yan sa sasakyan. Pero hindi ko lang sure kasi hindi naman ako motorista kaya hindi ko alam kung magkano ang toll gate eh. Kayo na lang mag-comment kung magkano. Pero ang weird, no? Kung kailan nandun ka na sa pilahan ng toll gate, bigla kang umatras. So mayroon kayang karampatang parusa ito, mga ka-plastic. kung ano pa man ang dahilan niya, ay hindi niya dapat ginawa yun. Kasi yun na nga parate, naglalagay ka ng sa delikadong antas yung mga kasamahan mong driver sa kalye. Hindi kayang ipaliwanag ng nag-viral na video kung ano ang tumatakbo sa isip ng driver ng kotse. May pagkakataon siyang magpaliwanag sa LTO dahil inisyuhan din siya ng show cause order. Pero pwede raw itong umabot sa revocation din ng lisensya. Pwede po. Kasi ano po yun, expressway yun eh. Yun nga hong simpleng swerving, change of lane na upupunta sa reckless eh. How much more yung ginawa niya na nag-U-turn sa gitna ng expressway. Sa ngayon, suspended muna ng 90 days ang kanyang lisensya at nakaalarma din muna ang kotseng binaneho niya. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ngayon, gaya nga ng sinabi ni Asik Lakalinaw, magbaon kayo ng pasensya, mga ka-plastic. Yun ang pinaka-most the key sa lahat, mga ka-plastic. Magbaon ng pasensya. Hindi yung pahiralin ninyo, yung pagiging kupal sa kalsada. At sa mga rider, mga ka-plastic, especially sa mga mubit, huwag kasi pahiralin yung kahambugan. Nag-react kasi kayo eh. Nag-react yung mubit rider kaya nag-trigger yung SUV driver. Hindi naman magre-react ng ganun ng SUV driver kung nagpakita ka man lang ng signs na nagsorry ka man lang, nagpasensya ka. Kasi nandun ka sa punto na nasa kasagsagan kayo ng biyahe. Siyempre yung SUV driver, nagmamadali siguro yan. Baka malilate sa appointment. O baka mayroong hinahabol na usapan o pupuntahan. Kaya nagmamadali. Kaya nga sinabi mong paliparin mo yung sasakyan mo eh. Paliparin yung sasakyan na yun. No? Pero ganun pa man mga ka-plastic, yun talaga ang pinakamagandang idea. Imbis na magbaon ka ng mga pamalo o kaya armas, ay mas maganda na lang na magbaon kayo ng pasensya. At magpakumbaba kayo sa kalsada para sa gayon na hindi umabot sa punto na magkakaroon ng sakitan, magkakaroon ng samaan ng loob, diba? Maghahantong pa yan sa patayan, diba? Yun ang pangit, diba?
Pero wag naman sana kasi ang mahal ng kabaho ngayon mga kaplastik. Buti sana kung insured kayo sa St. Peter, okay lang din. Pero mahal pa rin yung gasolina eh. Kaya mahihirapan kayong ipalibing sa pinakamalayong sementeryo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid Commentary Video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.